Magandang araw. Narito ako ngayon upang ipagpatuloy ang aking pag-uulat. Ang asignaturang Filipino sa bagong kurikulum. Ang kurikulum ay nagmula sa salitang Latin na correre na ang ibig sabihin ay to run, the course of the race. Napakahalaga ng kurikulum para sa mga guro at mag-aaral dahil ito ang nagsisilbing gabay ng mga guro kung ano nga ba ang mga bagay o mga competency na kanilang itinuturo. Bale sa curriculum sila nagbabase kung paano nila ituturo ang mga aralin sa mga mag-aaral. So, every 10 years nagkakaroon ng pananaliksik at nagkakaroon ng pananaliksik tungkol sa curriculum kung ito nga ba ay epektibo o hindi. Halimbawa na lamang, ngayon, inimplementa na ang matatag curriculum. So, before na implementa ang matatag curriculum ay nagkakaroon ng malalim na pananaliksik at napag-alaman na hindi ito epektibo. So, ano nga ba ang naging pagbabago sa matatag curriculum na wala sa dating curriculum? So, sa ngayon, sa matatag curriculum, kada subject ay 45 minutes na lang. So, patas na 45 minutes and inalis na yung mother tongue bilang subject o asignatura, pero inalis ang mother tongue, pero ginawa itong medium of instruction ng mga guro o ginagamit na lang ito para ipaliwanag o magbigay ng paliwanag sa leksyon ng mga guro para mas lubos na maintindihan ng mga mag-aaral. So, noong 1940, isinulong ng dating Pangulong Manuel L. Quezon ang Executive Order No. 263 na nag-uutos sa lahat ng mga pribado at pampublikong paaralan na isama ang curriculum or isama sa curriculum ang pagtuturo ng wikang pambansa. So, kaya nga si Manuel L. Quezon ay ating tinaguriang ama ng wikang pambansa. Dahil dito rin sa Executive Order No. 263, siya ang nag-push or nagsabi na i-implementa na isama ang wikang pambansa sa curriculum. So, ang wikang pambansa natin dati ay una, Tagalog, 2, Filipino, and now, Filipino. Kahalagahan ng asignaturang Filipino. Bakit nga ba ito mahalaga? Una, ito ay nagsisilbing refleksyon sa pagka-Filipino. Dahil ang Filipino ay hindi lamang ito asignaturang nagtuturo kung paano sumulat, bumasa, o magsalita sa Filipino ang mga mag-aaral, kundi itinuturo rin ito ang mga kultura, kaugalian, paniniwala at kasaysayan ng ating bansa. Sa paanong paraan nga ba? Like, for example, sa history. Sa araling panlipunan, gumagamit tayo ng wikang Filipino upang magturo at tinuturo natin ang kasaysayan ng Pilipinas, paniniwala, kultura at iba pa. Sa pamamagitan nito ay nagiging aware ang mga kabataan kung ano nga ba ang tradisyon natin noon o bakit ganito na ang paniniwala natin ngayon. Kasi nga there is a quote that said, our future or our present life is a reflection of our past. Kung ano yung mga nangyayari sa kasaysayan noon ay nagiging refleksyon nagkakaroon ng resulta sa kasalukuyan. Halimbawa na lang, 'di ba tayo ay sinakop ng mga Kastila. So kung makikita nyo ngayon or if you will observe, maraming mga salitang Kastila o Espanyol na ating na-adapt, like for example, kutsara, tinidor, uno, dos, tres, and so many more. At sino nga ba ang nag-introduce sa atin ng pamahalaang demokratiko
'Diba? Wala namang demokratiko dati dito sa Philippines. 'Di ba? Dati may mga ano pa, maharlika, like ganyan, mga dato-dato. So dahil sa nang dumating ang mga Amerikano, nagkaroon tayo ng realization, parang ganyan, nagkaroon tayo ng idea, at kaya nabago ang government on how kaya nagkaroon ng demokratiko. So hindi yan maiintindihan ng mga mag-aaral kung hindi ito ituturo. So 'di ba, under those lessons, under to siya sa Filipino subjects or aralpan, hekasi, etc. At sa kultura naman, nalalaman natin ang kultura natin sa pamamagitan ng Filipino pa rin. Paniniwala, tradisyon, lahat-lahat ay nakapaloob sa asignaturang Filipino. Kaya ito'y napakahalaga dahil parang ito ang nagiging refleksyon natin sa ating pagkakakilanlan bilang isang Filipino. At ito naman, susi sa matibay at malinaw na komunikasyon. Siyempre, ano nga ba ang ginagamit natin sa pagkukomunikasyon or pakikipag-ugnayan sa mga tao? Filipino. Pag sinabi Filipino, kaya kung ito ay ituturo, mas napapadali ang pakikipagpalitan ng ideya sa iba. Nagbibigay kaalaman sa mga mag-aaral tungkol sa ating wika at panitikan. Una, bago natin mapag-aralan o malaman ang ating panitikan na mayroong malaking impact sa mga tao at sa ating kasaysayan, bago natin nalalaman kung anong panitikan ito, bago natin maiintindihan kung ano ito, kailangan muna nating aralin ang wika. Kaya sa pamamagitan ng asignaturang Filipino, nalalaman ng mga mag-aaral ang wika natin, which is Filipino. So, nalalaman kung paano nga ba gamitin ang wastong, paano nga ba ang gamitin ng mga wastong salita, kasi some of us think na sa English lang tayo nagkakaroon ng wrong grammar, but it is wrong, di ba? Kasi kahit sa Filipino ay nagkakaroon lang din tayo ng kalituhan, wrong grammar, especially there are a lot of words or terminologies that is unfamiliar. So, di ba? So, importante talaga. At sa bahaging panitikan naman, mahalagang malaman natin ang panitikan dahil ito rin ay sumasalamin sa kultura, paniniwala, at tradisyon ng mga Filipino. At ang panghuli na pag-aaralan ang kasaysayan ng Pilipinas upang higit na maunawaan ang bagong henerasyon. So, I mentioned it in the first na dahilan kung bakit mahalaga ang asignaturang Filipino. So, I said na for me, our present life or our present situation is shaped because of the past. Halimbawa na lang, most of the Filipinos today are Christians dahil sa pananakop ng mga Espanyol. And we have mga pampublikong gusali ngayon kagaya ng paaralan dahil sa impluwensya ng mga Amerikano. Pagbabago sa kasanayan o kompetensi ng pagkatuto, halimbawa, ay pag-uunlad sa pagbasa. Sa simula, ang isang mag-aaral ay naghihirapan sa pagkikilala ng mga salita at hindi naintindihan ang binasa. Number 1, pagsasaayos, pagbabawas at pagkakaangkat sa kasanayang makatulad. Number 1, halimbawa, pagsasaayos sa mga paksa sa asignaturang Pilipino
Sa halip na hiwalay na ito, ituro ang pagbasa at pagsulat ng maaring isama mga ito sa isang aralin kung saan ang mag-aaral ay gumawa ng mga gawain tulad ng pagbasa ng kwento at pagbasa, pagsusuri nito, pakikinig, pagbabahagi ng opinyon, pagsasalita at pagsulat ng sariling buod. Number 2, pagtuon sa mga tiyak o batayang kasanayan. Pagkatuto ng alpabito. Bago pa matutunan ng mga mag-aaral ang pagbasa ng mga salita o pangungusap, nakatuon mo na ang guro sa pagtuturo ng alpabito, tunog ng bawat litra at kung paano bumuo ng mga tagtig mula sa mga litra. Number 3, pagbibigay diin sa pagbasa at pakikipagtalastasan para sa pag-unawa sa mga batayang kaisipan o konsepto sa mga matematika at agham. Halimbawa, pagbabasa ng word problems sa halip sa pawang na numerikal lamang ang mga tanong o binibigyan ng mga mag-aaral ng mga work problems kung saan kailangan nilang basahin at unawain ang sitwasyon bago mag-solve sa math problem. C. Mga inasahang bunga. Halimbawa, pagbuti ng mga kasanayan sa pagbasa. Inaasahan ng mga mag-aaral na sumunod sa isang programa sa pagbasa ay maging mas mahusay sa pag-unawa ng mga teksto at mga mataas ng antas sa kanilang pagbasa. Number 1, mabisang pakipagtalastasan. Halimbawa, pagtuturo o pagbibigay ng instruction. Isang mabisang guro ay gumamit ng simpleng wika, magbigay ng malinaw ng mga hakbang sa paggawa ng mga gawain at inuulit, binigay diin ang mahalagang konsepto. Number 3, pagtutuloy sa pagkatuto upang maangkop sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig. Halimbawa, pag-aaral ng mga bagong teknolohiya. Sa panahon ngayon, mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya. Ang kompetensiya sa bagong curriculum sa pagpasok ng ikadusing siglo, marami ang dinala nitong pagbabago. Isa sa mga nagkaroon ng pagbabagong ito ay sistema ng edukasyon sa bawat mga bansa. Binihisan at binago ang curriculum sa edukasyon upang makatugon sa pangailangan ng komunidad dulot ng ang globalisasyon. Ang mga kompetensi na nooy nakatutok na lamang mga batayang kalaman ay nirebisa, dinagdagan at inaayon sa mga kasaysayan kailangan ngayon siglo. Ito ay 21 century skills sinasa ang mga mag-aaral sa mga kasanayang ito. Number 1, learning and innovation skills. Binibigyan. Tinuring ito isa sa mga pinakailangan kasanayan na dapat malinang ng mga mag-aral upang mahihanda sila sa pagharap ng pagbagong mundo. At maging sa mga kasanayang paghahanap buhay na nakaakla sa teknolohiya na inobasyon at modernisasyon, inasahan din ito sa mahasa ng mental na kapasidad ng mga mag-aaral na kritikal sa kanilang pag-unlad. Bilang isang epekto at responsibleng individual, nakapokus ang sanayang ito sa tatlong kompetensi at responsibleng individual. 1. Creativity and innovation. Tumutukoy ito sa kasanayan ng isang individual na lumikha ng makabago at kapakipanigbang ng mga ideya o bagay na nagmula sa pagdalumat sa bagong kalaman at impormasyon. Halimbawa, pagsasagawa ng mga proyekto. Sa isang proyekto ng paaralan, maaaring hilingin ang mag-aaral na bumuo ng isang inobatibong produkto sa makatulong na sa kanilang komunidad tulad ng isang simpleng sistema ng pa-recycle na gumamit ng mga recycled materials. Malikhaing pag-iisip. Like Sining, isang artist na gumamit ng
mixing media sa kanyang mga likha, pinagsama ang pintura, photography at digital art upang makabuo ng isang natatanging piraso. Nagagamit ang iba't ibang malikhaing pamaraan gaya ng brainstorming o brainswriting o pagbuo ng epektibong mga ideya. Ang brainstorming ay isang teknik na ginamit upang makabuo ng mga ideya at solusyon sa isang partikular na isyu o problema. Nakapagpaliwanag ng may kaayusan, nakapag-organisa at nakakasuri ng mga informasyon na nakatulong sa paglinang na mental ang kasanayan. Halimbawa, pagbasa ng mga libro. Ang pagbasa ng iba't ibang genre ng mga libro tulad ng fiction o non-fiction at mga akademikong aklat na makatulong sa pagpalawak ng kaalaman at pag-unawa sa iba't ibang ideya at pananaw. B. Epektong nakikipagtulungan sa kapwa. Halimbawa, team project sa paaralan. Sa isang grupong proyekto ng mga estudyante ay natutulungan upang hatiin ang mga gawain batay sa kanilang mga kasanayan. Epektong nakadevelop o nakalilikha at nakapagbigay ng mga makakabagong ideya. Bukas sa pagtatanggap ng mga bago at magkakaibang ideya mula sa grupo. Nakalilikha ng may orihinalidad at nakaunawa sa limitasyon sa pag-a-adapt sa mga bagong ideya. Naniniwala ang pagkakabigo o pagkakamali ay isang oportunidad upang matuto ng mga bagong kalaman at naintindihan na ang kasanayang ito ay walang katapusang proseso. Araw-araw ay mga bagong kalaman na maaaring matutunan. Ngayon, ako ang magpapatuloy sa inuulat ni Rochelle Mahusa. 1.2 Critical Thinking and Problem Solving. Tumutukoy sa mga kakayahan ng isang individual na mga tuwiran, magsuri, magkilatis sa mga bagay-bagay upang malikha ng solusyon o desisyon sa anumang problema kinakaharap. Ang critical thinking and problem solving ay tumutukoy sa mga kakayahan ng isang tao na magsuri, mag-isip ng mabuti at gumawa ng tamang desisyon o solusyon sa mga problema o sitwasyon. Next. A. Nakakapagbibigay ng epektibong pangangatwiran, pagbuod o pagsaklaw. Pagbuod o pagsaklaw. Ayon sa hinihingi ng sitwasyon, marunong magbigay ng tamang argumento gamit ang tamang pamamaraan, pagbubuod o pagsaklaw. Depende sa sitwasyon. Next, sistematikong pag-iisip. Sistematikong pag-iisip. Marunong magsuri ng mga detalye upang maunawaan ang kabuuan at makagawa ng maayos na plano o solusyon. Epektibong naaanalisa ang mga bahagi ng kinakailangan upang masuri ang kabuuan at upang malikha ng sistematikong paglalahat sa mga datos. Epektibong naanalisa sa proseso ng pagsusuri kung saan tinutukoy ang mga mahalagang bahagi o elemento upang maunawaan ang kabuuan ng isang bagay. Sa pamamagitan nito, mas madali ang paggawa ng maayos at sistematikong pagbubuo ng konsolusyon batay sa mga datos na nakalakip. C. Nalilikha ng pasya o desisyon. Nalilikha ng pasya o desisyon. Marunong gumawa ng tamang desisyon batay sa pagsusuri ng mga impormasyon. Kalawa, naaanalisa, nasusuri ang mga datos, argumento, epektibong nakikilatis ang magkakaibang mga pananaw. Epektibong nakikilatis ang mga magkakaibang pananaw. Marunong timbangin ang iba't ibang opinyon o ideya. Next, nakaka-interpret ang mga datos at nakapagbibigay ng balidong konsolusyon
nakaka-impenetrate ng mga datos, balidong konsolusyon, marunong magbigay ng tamang resulta mula sa impormasyon. Next, mapanuring nakapag-nilay-nilay sa mga kasanayang nagdudulot ng bagong kaalaman. Palaging nag-iisip ng mabuti at natututo mula sa karanasan. D. Nakakapagbigay ng solusyon. Marunong magbigay ng tamang solusyon sa mga problema gamit ang tradisyonal at modernong paraan. Next, nabibigyang solusyon ang iba't ibang problema gamit ng kumbinsyonal at makabagong pamamaraan. Kayang suriin ang mga isyu at mga tanong upang makuha ang tamang sagot at makuha ang mga angkop sa solusyon. Next, natutukoy at naaanalisa ang mga tanong upang mabigyang paglilinaw ang iba't ibang perspektiba na makakatulong sa paglikha ng wasto at angkop na solusyon. Next, communication and collaboration. Binibigyang turing nito ang kakayahan ng isang individual na maibahagi ang ideya at epektong nilalahok o nakikipagtulungan sa iba. Ang communication and collaboration ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao maiparating ang kaniyang ideya at makipagtulungan sa mga epektibo sa iba. Next, A. Nakakabahagi ng ideya na may kalinawan. Marunong magpahayag ng mga ideya ng malinaw gamit ang tamang salita o paraan. Pangalawa, epektibong nilalahok sa pagbabahaginan ng mga ideya sa verbal o di-verbal na pamamaraan. Aktibong nakikibahagi sa pag-uusap o talakayan gamit ang tamang verbal o di-verbal na paraan. Next, nakikinig ng mabuti sa talakayan upang makuha ang nais ipakahulugan o ipaparating ng nagsasalita. Tinutukoy ang mga sinasabi ng iba upang maunawaan ng buo ang kanilang mensahe o layunin. Yun lamang po. Maraming salamat.